Good morning mga kapising. So, mayroong nag-request sa atin ng tutorial daw kung paano gumawa ng ating silo. So, ito yung pinaka-hanger niya. Dito nakaporma yung silo. Dito, paikot. So, umpisahan muna natin. So, yung gamit natin ay steel bar na number 16. Ang haba niya ay 30. Ano? 30. Basta 30. 30, ano, yan. 30 cm. 30 inches pala. Sorry. 30 inches. Yan. 30 inches ang haba. Number 16 na steel bar. 30 inches ang haba. Tapos, yung pinaka-hanger niya, ang haba nito ay 52 cm. Yan. Kuha na po kayo ng ballpen o kaya lapis, papel. Yan. Sulat nyo na. Number 16 na steel bar, 30 inches ang haba. Tapos 1/8 na stainless shafting, 52 cm ang haba. Tapos, para magawa natin siyang ganito, ito, ang haba nito, simula dito hanggang dito ay 9 inches. 9 inches ang haba. Andito. 9 cm pala, sorry. 19 pala, 19. Yan, bali 19 cm. Ano? Yan. Bali 19 cm ang haba. Tapos, magkabila 19 na, 19 dito, 19 din sa kabila. Tapos, babaloktotin natin. Magiging ganito na siya. Yan, baloktot na. Yan, dalawa magkabila, parehas 19 cm, 19 cm din yung kabila. Tapos yung gitna niya, ito. Ayan, yung gitnaan lang natin. So, ang gagawin natin dyan ay, nakakilom na siya ng ganito, no? Ito lang yung ginagamit natin na, pampakilo. Sisentrohan lang natin yung, tinandaan ko na yung, kanina, tinandaan ko na yung sentro. So, babalaktutin na lang natin. Ganyan lang siya. Walang perfect agad sa mga first timer. So, wag po tayo mag-expect ng maganda kagad yung outcome ng unang try natin. So, ito, kapag kinilo mo siya ng dito, dapat yung sukat nito ay sukat din doon sa steel bar na 16 mm. Ayan. So, ang gagawin natin ay i-comment natin ito na sukat na sukat sa 16 mm. Ayan. Yan ang style ko. Ayan na siya. Ayan. Tingnan natin kung sukat sa 16 mm. Diba? Sakto na sa 16 mm. Ayan. Pagka-diferensya man, konti lang, pero okay lang yan. Ang importante, mahalaga. Ayan. So, sakto na siya. Tapos, lalagyan natin ng swivel. Ito yung swivel niya. Ayan. Lalagyan natin yung swivel. Para dyan natin nilalagay yung pinaka-matre natin. So, ganyan na siya mangyari. Ayan. Ayan na siya. Meron pa tayong nakalimutan? Wala na. Tatalian lang natin ito.
Tatalian natin ito. Ayan. Tali lang. Tali lang para hindi maggalaw. Para magiging ganito na siya. Siyempre yung silo niya. Ayan, nakatali na. Ayan. Tapos, gagawa natin ng ng silo. Pakita ko na lang sa inyo yung paggawa ng silo. Ayan, nagkuha na tayo ng nylon. So, yung gamit natin na nylon, number 200 mm. 0-200. Ganun ba siya? Tapos, buhulan lang natin yung dulo. Nabuhulan natin yung dulo. Lulusot natin dito sa sa swivel. Yan. Ayan swivel. Diyan natin lulusot. Kasi itong kabila na to, itong kabila, ayan. Itong kabila, dito yung pinaka madre natin. Para itong silo nakarekta doon sa madre. Matanggal man itong steel bar, yung silo nakarekta pa rin sa madre. So, hindi pa rin siya makakawala. Pero never pa ako natanggalan ng steel bar. Yan lang oh. Ayan, buhol nyo lang. Talit nyo lang na hindi siya matanggal dun sa swivel. Alam na yan ng mga kapwa natin mga isda. Ganyang tali lang. Tapos naglagay na ako ng maliit na nylon dito. Yung gamit natin ng nylon, number 6 or number 4 lang. Number 4. Yung maliit lang talaga, maliit lang. Para madaling malagot kapag nasilo na yung yung isda. So paano ang sukat? Kapag sinukat natin ito, yung forma ng silo natin, lalagay lang natin yan. Bubuho lang natin to dito. Buho lang natin. Tapos paikot yan siya. Paikot. Aw, sorry. Mali. Tapos ang mangyayari ay susukatin natin ito, yung haba ng nylon. Nakaporma siya ng ganyan, papunta sa kabilang hanger. Tapos papunta dito sa baba. Kaya lang nakaunat yung nylon. Dito sa may dulo. Hanggang dito sa may dulo ng steel bar. Kaunat lang siya, sukat lang siya dyan. Tapos ikot ulit doon papunta sa may kabilang side naman. Ayan. Papunta sa kabilang side. Tapos pabalik dito sa taas. Ayan, pabalik dito sa taas. Ganyan na siya kahaba. Ibig sabihin, hanggang dito lang yung haba ng silo natin. Ang gagawin natin ay bubuhulan lang natin yan siya. Buhulan lang ulit natin. Tapos pag nabuhulan na natin, patuloy natin yan. Ito, padulas lang din ang gagawin natin dito. Yan, padulas lang siya. So, simple lang na tali. Yan. Isang lusot lang ako gawa. Yan, ganyan lang siya. Yan na siya. Takbo yan siya. Yan. Hanggang sa magliit. Punta doon sa dulo. Ito na magkasilo sa nguso ng surface. Yan. Ikita na natin. So, pakita ko sa inyo yung forma niya sa yung forma niya na nakakabit sa steel bar, yung silo. Na wala pang pain ha. Pero ito lalagyan nyo ng to. Yung may pain na. So, sa bangka, doon tayo mag-update ng yung may pamain na. So, itatali lang natin yan dito sa may magkabilang hanger niya, kabilaan. Tapos sa baba para nakaumang yung kanya silo. Prepare ang kanya silo. Yan na siya. May
tali rin dito sa may baba. Pero bago ito tatalian dito sa may baba, tutuhugin mo na yung tutuhugin mo na yung tawag sa amin shock. Ewan ko nung tawagin sa inyo yung isda na kulay itim na yun, na espada. So, ganyan ang forma niya. Yan. Dito yung pain sa gitna. Yan, dito sa gitna yung pain. Kapag sa ilalim yan, pag sinibad ng surface yung yung isda, so mahaba yung uso ng surface, papasok na yan. Pagka tumakbutot siya, sasabit yan, tatanggal yung mga tali, ito malalagot din yung kabila. Re-release ngayon yung re-release ito, tapos yun, masisilo na siya. That's it. Di ba? Nylon. Haba. Yung lalim ng yung lalim ng areada, lang din, kasi lalim din ng ng lalim lang ng yung sa may pusit na malalaki. So ganun lang din, 240, 250 di pa. Yan. Hanggang 255 to 60. Yan. Yun lang mga gamit namin. So yun lang, sana nakatulong sa naghingi ng tutorial. Sana mapanood mo ito. Shoutout sa iyo. Yan, paki-share na lang para yung gusto rin matuto, matuto din. So, yun lang, maraming salamat po. Bye-bye po. Shoutout po sa inyo lahat.